Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa ah, Living Gospel Ministry. At sa araw nito, ating basahin ang isa pong verse sa Bible. Basahin po natin ang Luke 23:42 and 43. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Basahin po natin sa Tagalog. Sa verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So sa verse po ito, atin pong makikita ang kwento ng isa pong magnanakaw na nagtulak po sa atin na suriin ang kahalagahan ng pagsisisi, ang lakas ng pananampalataya, at kakayahan na maabot ang awa ng Diyos na kahit nasa harap o gitna ng kamatayan. So, makikita po natin dito ang the repentant thief, yung isang magnanakaw na nagsisisi sa kanyang kasalanan o mga nagawang kasalanan. Number 1, the thief transformation. Makita po natin na may dalawang uri ng magnanakaw na nakapako sa krus kasama ni Jesus. At ang una ay tinutuya si Jesus at sinasabi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. So, yung isa naman ay nagsasabi po na sabi niya, nirebuke niya yung kanyang kasama, sinaway niya. Sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. So makikita po natin na sa pagsasabi niya ng mga bagay na ito ay nakikita niya yung kanyang kasalanan, ang kanyang na kailangan niya ng tagapagligtas. At ang ginawa niya ay kinilala niya si Jesus bilang anak ng Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, makita natin yung power of faith, kapangyarihan ng panalangin, ng pananampalataya. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang pag-aamin po ng pananampalataya ay nagpapakita ng posibilidad na kaligtasan na kahit po nasa bingit ng kamatayan, ito ay pwede mong makamtan o magkamit. Pangatlo po na makikita natin yung promise of paradise. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, ito po yung pangako ni Jesus sa magnanakaw na nagsisisi at kumikilala sa kanya bilang anak ng Diyos. Ang pangakong ito po ay nagbibigay po din ng diin sa walang hanggang biyaya ng Diyos at kakayahang maabot ang paraiso na
ipinapakita ang tunay na pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, kung ang magnanakaw na ito ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas, kahit siya ay babawian na ng buhay. So, ganun din tayo. Anumang oras, pwede tayong magkamit ng kaligtasan o maligtas. Walang pinipili. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. At ito ay nais ng Diyos na ipagkaloob sa sino mang sa Kanya ay kikilala, tatanggap, mananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, ang hamon po sa kwentong ito ay tayo ay suriin po natin ang posibilidad ng kaligtasan at manalig bilang paraan ng paghahanap ng kapatawaran, pag-asa. Ito ay isang patotoo na tayo po ay mahal ng Diyos. So, kaibigan, kung nais mo na magkamit ng kaligtasan katulad ng magnanakaw na ito na napunta o dinala ni Jesus sa paraiso. So, meron rin tayong pagkakataon sa araw na ito. Ito yung araw ng kaligtasan. So, pwede mo itong gawin. Pwede tayong manalangin sa oras na ito at ang panalangin ito ay hindi sa makakapagligtas pero magiging daan mo sa paglapit mo sa Panginoon. At ang kinin mo na ang panalangin ito ay para sa iyo. Ikaw yung lumalapit sa Diyos, humihingi ng tawad, humihingi ng pagliligtas. Kaya kung ito ang nais mo, tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa labis mong pagmamahal sa akin. Malapit po ako at inaamin kung ako ay makasalanan at humihingi ng kapatawaran sa lahat po sa inyong pagkamatay sa krus upang mabayaran ang lahat ng aking kasalanan. Mula ngayon ako ay sumasampalataya sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya tanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo ako sumunod sa kalooban mo at maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kapatid, salamat sa oras na ito at binabati kita. Welcome sa family of God. Patuloy ka na maglingkod sa Panginoon. At hanggang dito lamang, Pastor Jeff. God bless you and to God be the glory.